Matapos na pumanaw ang kanyang magulang sa isang aksidente sa kabundukan, ang batang si Kunol ay ginugugol ang kanyang araw sa pagbabasa ng mga kwentong superhero at naglalaro ng basketball kasama ang kanyang mga kaibigan. Hanggang sa isang ordinaryong araw tinawag siya ng monghe upang sabihin na nakatanggap ito ng liham mula kay Deshraj na tiyuhin ng bata na may-ari ng isang eskwelahan at nais na mag-aral ito doon. At dahil nasanay na ito sa kanyang kasalukuyang buhay, sinubukan ni Kunol na manatili sa lugar, ngunit sinabi sa kanya ng monk na si Deshraj ang kanyang legal na tagapag-alaga at wala na itong magagawa. At dahil malungkot ang bata, napilitan itong umalis at naglakbay sa bahay ng kanyang tiyuhin at tiyahin, at sa kabila ng paglayo sa kanya sa dati nitong tinitirhan ang mag-asawa ay tila hindi gusto si Kunol. At tinit niya nito bilang isang sumpa at hindi pinapalapit ang kanilang anak sa bata. At sa unang araw ng klase pumunta ang bata sa paaralan kung saan sinimulan ng guro ang kanyang mga aralin sa Ingles, ngunit dahil tila nasisiraan nito ng ulo, isinulat ng lalaki ang lahat ng mali at nagsimulang tumawa si Kunol. At nang mapansin ito, tinanong ito ng guro kung ano ang tinatawanan ng bata at sinubukan ipaliwanag ni Kunol na mali ang spelling nito, ngunit tumanggi ang lalaki na aminin na may mas alam ang mag-aaral kaysa sa kanya at pinarusahan ng bata sa harap ng klase at sinabing huwag na ito magmamarunong ulit. At pagkatapos ng klase umalis si Kunol at ang magkapatid na si Aro at Ronnie ay lumapit sa kanya upang subukan na aliwin siya at sinabi sa kanya na normal lamang sa guro na parusahan ng estudyante at dapat na iwasan ito maging pasaway. At dahil sa galit sinabi ng bata na hindi dapat ginagawa ito ng mga guro sa dahilan na matanda na sila at nangako na balang araw siya ay magiging malakas upang wakasan ang pang-aabuso na ito. At balik sa bahay ng kanyang tiyuhin na pagtanto ni Kunol na walang may gusto sa kanya at ginugol ang ilang araw ng mag-isa na kasama lamang ang mga kaibigan. At sa kanyang kaarawan si Aro at Ronnie ay pinuntahan siya at binigyan siya ng regalo at niyayang maglaro. At habang naglalaro sa kagubatan, lumapit ang tatlo sa isang abandonadong bahay at sinabi ng mga kaibigan ni Kunol na huwag lumapit dito dahil ang lugar ay pinamamahayan ng multo. At dahil napagtanto na hindi ito naniniwala sa anumang bagay, hinamon nito ni Aro na pumasok sa loob at pumayag si Kunol nang hindi napapansin na may nagmamasid sa kanila. Bagamat nababahala ang kanyang mga kaibigan, pumasok ang bata sa loob at lumabas na parang walang nangyari makalipas ang ilang minuto. Ngunit sa pag-aakala nilang ayos lang ang lahat, isang grupo ng mga paniki ang lumipad sa kanila dahilan upang tumakbo ang tatlo pabalik sa kagubatan. At habang sinusubukan na tumakas, nakatagpo ng tatlo ang isang lalaki na may dalang piko at mabilis na tumakbo sa kabilang direksyon habang sumusigaw ang lalaki na gagamitin nito ang mga bata sa kanyang black magic. At sa sumunod na umaga nakipagpulong si Deshraj sa opisyal ng edukasyon at pinilit ang isa sa kanyang mga empleyado na magpanggap bilang miyembro ng isang maharlikang pamilya at sinabi sa kanya kung gaano kahalaga ang kanyang trabaho sa lipunan at hinikayat ang opisyal na magbigay ng mas maraming pera. Kahit na ang lalaki ay nahulog sa panloloko, ang kinatawan ng auditeng ay hindi nalinlang at sinabi na napansin nito ang paglustay ng 6 na milyong rupees mula sa perang natanggap ng paaralan sa gobyerno at inakusahan si Deshraj na inilagay ito sa kanyang personal na account. At seryoso nitong sinabi na dumating ito sa lugar para sa isang paliwanag at sinabi na kung hindi darating ang pera sa lalong madaling panahon ay pupunta ito sa awtoridad. At dahil natatakot na maaresto, umuwi si Deshraj at kinausap ang kanyang asawa tungkol sa 7 milyong rupees na iniwan ng kanyang kapatid para kay Kunol. At dahil hindi niya ito matatanggap hanggang siya ay mag-21 taong gulang, ang dalawa ay nagsimulang mag-isip ng paraan upang makuha ang pera at nagkaroon ng ideya na gawing peke ang pagkamatay ni Kunol. At upang gawin ito, tumawid si Deshraj ng bansa kasama ang bata at dinala ito sa pinakamalaking theme park sa India, at sa oras na dumating sila sa lugar ginawa ng lalaki ang lahat upang pasakayin si Kunol sa rides, ngunit ang bata ay natatakot at sinabing sasakay lang ito kung kasama ang kanyang tiyuhin. At dahil walang pagpipilian, nagpunta si Deshraj sa roller coaster kasama si Kunol, ngunit bago pa ito umalis iniwan nito ang bata sa upuan at umalis at tumakbo patungo sa pier upang tumakas. At matapos na bumaba sa roller coaster, tumakbo si Kunol patungo sa pier at hinahanap ang kanyang tiyuhin, ngunit pagdating nito sa lugar ang ferry ay umalis na. At malayo sa bata, tinawagan ni Deshraj ang kanyang asawa at hiniling sa kanya na sabihin sa lahat na namatay si Kunol sa isang aksidente sa tren at inihanda ang kanyang huling seremonya habang naglalakad ang bata sa lansangan ng India. Habang pagod at naliligaw, nagpahinga ang bata upang kumain, ngunit napansin siya ng mga taong walang tirahan at nagpunta sa kanya upang kunin ang kanyang pagkain.
At habang nagpupumigla si Kunol upang protektahan ang kanyang gamit, isang babae na nagngangalang Kito ang lumitaw at tinulungan siyang takutin ang mga lalaki at dinala ang batang lalaki sa bodega ng isang teatro kung saan ito nakatira. At sa nayon ang manggagamot na si Swam Idev ay kinausap si Aro at sinabi ng bata na si Kunol ay nakapasok sa bahay ng multo. At ginamit ito ng lalaki para sa kanyang kapakanan at pinaniwala ang lahat na umalis ang bata dahil sinumpa ito ng mga multo maliban sa lalaking tila baliw na nakatira malapit sa abandonadong bahay na pinagmamasdan ang lahat mula sa likod ng isang puno. At balik sa bodega si Kunol at Kito ay nagbahagi ng kanilang mga kwento at ang babae ay naging determinado na ibalik siya sa bahay ng kanyang tiyuhin at walang kamalay-malay na inabandona ito. At sa kinaumagahan dumating si Deshraj kasama ang ambulansya at ang lahat ng tao sa nayon ay nagtipon para sa libing. At sa gitna ng seremonya humiling si Deshraj na mapag-isa kasama ang katawan at nagsimulang magdiwang kasama ang kanyang asawa at ibinunyag na pinaglalamayan nila ang isang manika. At pagkatapos ng seremonya sinunog ni Deshraj ang Manila sa harapan ng lahat at sa lalong madaling panahon ay natanggap ang pera na 7 milyong rupees at nagdiwang kasama ang kanyang asawa upang mabayaran ang kanilang utang. At sa bodega nagpasya si Kunol at Kito na umalis at nakita sila ng gwardya ng teatro ngunit nagawa nilang tumakbo at nagtungo sa istasyon ng tren. At pagdating sa lugar dinala ni Kito ang bata sa tren at lumabas upang bumili ng makakain para sa kanilang dalawa ngunit nauwi ito sa paghuli sa kanya ng isa sa mga empleyado ng istasyon na dinala siya sa kustodiya. At sa mga sandaling yun nagsimulang umalis ang tren at si Kunol ay nagpunta sa pinto habang nawawalan ng pag-asa. At nang makita ang bata na pagtanto ni Kito na gusto nitong tumalon at nagawa itong kumbinsihin na huwag itong gawin at sinabing dapat siyang magpatuloy sa kanyang sarili at magkikita sila sa lalong madaling panahon. At dahil walang pagpipilian nanatili si Kunol sa tren at sumabit sa truck hanggang sa marating nito ang kanilang nayon at nagulat ang isang tindero nang makita siya. At sa kabila nito walang napansin na kakaiba ang bata at naglakad patungo sa lungsod ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan at kailangan nitong magsuot ng puting kapote. At dahil nabasa sa ulan habang nakasuot ng puti at naka-roller skate ang bata ay naglakad sa lansangan na tila parang isang multo at ang lahat ng makakita sa kanya ay iniisip na isa siyang espiritu na bumalik upang multuhin sila. At desperado ang taga-nayon ay tumakbo sa kanilang mga tahanan upang magtago na nag-iwan kay Kunol na labis na nalilito at hindi maintindihan ang nangyayari. Tumakbo ang anak ni Deshraj pauwi at sinabi sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang nakita at dahil natatakot. Nagpasya ang lalaki na kumuha ng kutsilyo at nangako kay Raj Rani na tatapusin ito ang trabaho ngunit si Kunol ay nasa bintana at narinig ang lahat ng sinabi ng kanyang tiyuhin at tumakbo sa labis na takot. At nang makita nito si Kunol sa bintana nagpasya si Deshraj na lumabas upang sundan ito ngunit nag-ambala ito ng taga-nayon na dumating upang sabihin sa kanya ang tungkol sa multo. At dahil sa takot tumakbo si Kunol sa kagubatan at nagpas siyang magtago sa abandonadong bahay ngunit pagdating nito sa lugar natuklasan nito na ang baliw na lalaki ay naninirahan sa loob. At sa oras na makita nito ang presensya ng bata sinabi sa kanya ng lalaki na umalis at sinubukan ni Kunol na magpanggap bilang isang multo upang tumakas ito ngunit ang matanda ay hindi natakot at itinapon siya palabas ng bahay. At dahil walang ibang mapupuntahan sinabi ni Kunol na gusto siyang patayin ng kanyang tiyuhin at sinabi sa kanya ang nangyari at hiniling na magpalipas ng gabi sa lugar at nagawang kumbinsihin ang lalaki na tanggapin siya. At pagkatapos na magpalipas ng gabi at iniisip kung ano ang nangyari nagising si Kunol ng maaga at nagsimulang galugarin ang lugar at nakita ang isang lihim na pinto na humantong sa bodega. At sa sandaling dumating ito sa lugar binuksan ni Kunol ang ilaw at napagtanto na siya ay napunta sa isang kakaibang laboratorio at naisip nito na ang lalaki ay isang uri ng mangkukulam. At dahil napansin ng bata na namangha sa mga gamit dumating ang matanda at pinaliwanag na isa siyang siyentipiko kaya wala sa mga ito ang mahika ngunit puro lamang agham. At habang nag-uusap ang dalawa ang tao sa nayon ay nagtipon sa paligid ng bahay at sinimulan ng panalangin upang paalisin ang hindi umano'y espiritu ni Kunol. At dahil nagtataka lumabas ang lalaki upang marinig ang kanilang sinasabi at nagpasya na ito ang perpektong pagkakataon at sinabi kay Kunol na ang mga taga-nayon ay gumugol na mga maraming panahon sa pagiging mapamahiin at ngayon ay mababago na nila ito. At dahil gustong tulungan ng bata sinabi ng siyentipiko na magkasama maaari silang makapaghiganti kay Deshraj ngunit tila hindi ito gusto ng bata at sinabing wala na siyang dahilan para manatili sa lugar kaya babalik na ito kasama si Kito.
At sa kabila nito nagbago ang isip ni Kunol nang makita nito ang kanyang mga kaibigan na niloloko din at naaalala ang lahat ng dinaranas ng mga bata sa kanilang nayon. At determinadong baguhin ito bumalik si Kunol sa laboratorio at sinabing tutulong ito at nagsimula ng isang mahirap na kurso sa pagsasanay habang ang matanda ay inihanda ang isang suit para mapalaya ang mga tao sa pamahiin. At habang handa na ang lahat nagpasya si Kunol na maging isang superhero at pinangalanan ang kanyang sarili na Zokoman at ang kanyang unang aksyon ay nagpasya itong pumunta sa eskwelahan ng kanyang tiyuhin upang parusahan ang matatanda na pinipilit ang mga bata na gawin ang kanilang trabaho. At upang gawin ito nagtago si Kunol sa isang puno at sinira ang mga bahagi ng rebulto ni Deshraj dahilan upang pumunta ang mga galit na empleyado sa gubat upang sundan siya. At gamit ang science ang bata ay nagmukhang tila lumilipad sa hamog at nagawa nitong takutin ang matatanda na tumakas sa takot at lumipad tungo sa kanila gamit ang kanyang jetpack upang mas takutin sila. At balik sa paaralan sinabi ng guro sa lahat na inatake sila ng isang multo at sinubukan ng lahat na tumakbo sa loob. At pagkatapos lumitaw si Zokoman sa bubong at ipinakilala ang kanyang sarili sa lahat at sinabing magkikita ulit sila at nawala na parang bula. Nalaman ni Deshraj ang nangyari at mabilis na napagtanto na si Zokoman ay si Kunol ngunit hindi tulad ng kanyang asawa na natatakot na malaman ang totoo ang lalaki ay tila may plano na wakasan ang bata. At sa abandonadong bahay si Kunol at ang matanda ay nagpatuloy sa pagpapabuti ng suit habang sinubukan ni Kito na kumbinsihin ang mga tauhan na siya ay inosente. At sa paggalugad sa bahay nakahanap si Kunol ng isang chest na naglalaman ng iba't ibang mga dokumento at natuklasan na ang lalaki ay si Dr. Roy isang kilalang siyentipiko na misteryosong nawala makalipas ang ilang taon. At dahil nalilito humiling si Kunol ng paliwanag at nagtanong kung bakit hindi nito sinubukan na turuan ang mga tao sa nayon ngunit tumanggi si Roy na sumagot at umalis ang bata at sinabing ayaw na nitong tumulong sa kanya. At dahil walang pagpipilian nagpasya ang siyentipiko na sabihin ang totoo at sinabi na pagkatapos ng kanyang tagumpay sa akademya. Nagpasya itong bumalik sa kanyang nayon upang mapabuti ang buhay ng mga tao gamit ang agham. Ngunit nang dumating ito sa lugar na tagpuan nito ang mga tao na minamanipula ni Deshraj at Swamidev na ginagamit ang pananampalataya ng mga tao para nakawin ang kanilang pera. At upang harapin ang banta sa siyentipiko ang dalawa ay sinunog ang bahay ni Roy at minamanipula ang mga tao sa hindi pagtulong sa kanya at sinabing isa itong banal na kaparusahan. At matapos na mawala ang lahat nagsimulang iwasan ng mga tao si Roy at nagpasya na tumira sa abandonadong bahay dahil sa tingin ng lahat na ang lugar ay pinagmumultuhan at walang lumalapit dito dahilan upang makapagpatuloy ito sa kanyang eksperimento. At nang marinig ang kwento pumayag ulit si Kunol na magpatuloy sa pagtulong sa kanya at muling lumitaw sa paaralan at nagsulat sa blackboard na si Deshraj ay isang magnanakaw. At sa karagdagan nagawa ng dalawa na paliparin ang mga mesa sa isang silid na mas lalong ikinatakot ng lahat. At nang makuha nito ang atensyon ng kanyang tiyuhin gumamit si Kunol ng isang amplifier upang kausapin ang lahat at inakusahan si Deshraj sa paglustay ng milyon-milyong rupees mula sa paaralan pati na rin ang pagpapahiya sa punong guro. At gamit ang spotlight idinirekta ni Zokoman ang sinag ng araw at sinunog ang damit ni Deshraj dahilan upang siya ay paghahampasin ng mga empleyado na sinusubukan patayin ng apoy pati na rin ang pagsira sa kanyang rebulto sa gitna ng courtyard. At dahil dito pinalakpakan si Zokoman ng mga bata at naging bayani sa kanila ngunit ang laban ay malayo pang matapos dahil sinimulan din ng mga estudyante ang pagsasanay para maging mga Zokoman. Nagawa ni Kunol na baguhin ang realidad sa paaralan at hinikayat ang mga estudyante na magbago at lumaban sa mga staff na nagpaparusa sa estudyante ng walang dahilan. At sa gulat pumunta ang matatanda sa simbahan kung saan nakipagkita sila kay Deshraj at Swamidev na patuloy silang minamanipula at sinabing si Zokoman ay ibang uri ng multo at kailangan nila ang kanilang pananampalataya upang lumaban. Nang biglang umikot ang orasan sa lugar at sinabi ni Swamidev na may ideya ito kung paano tatapusin ang sumpa at sinabing gagawa ito ng isang ritual upang wasakin ang itim na kaluluwa kung saan nakita siya ng lahat bilang tagapagligtas. At sa oras na sa tingin nila na naloko nila ang mga tao ang kapangyarihan ay namatay at lumitaw si Zokoman sa harap ng lahat dahilan upang tumakbo ang lahat sa pinto na isinarado ni Roy. Pagkatapos ay inihagis ni Zokoman ang 3 paintball sa direksyon ng grupo ni Deshraj at ang kanyang boomerang ay minarkahan ng lahat.
At dahil natakot ang lahat ay nagawang buksan ang pinto at nagsimulang tumakbo palabas, ngunit si Zokoman ay lumitaw sa itaas ng simbahan at pinigilan ang lahat at sinabi na para maalis siya ang kailangan nilang gawin ay talikuran ang kanilang pamahiin at takot at parusahan si Deshraj at Sawamidev. At dahil desperado tumakbo ang manggagamot habang tinapos ni Zokoman ang kanyang pananalita at muling nawala na parang bula. At pagkatapos ng pangyayari na ito ang mga taong bayan ay nagsimulang magising at unti-unting napagtanto na sila ay nalinlang. At sa mga sumunod na araw ang lahat sa nayon ay nagdiwang ng isang pista at si Ronnie ay malungkot dahil hindi nila kasama si Kunol. At habang pinagmamasdan ang lahat sinubukan ng bata na lumapit sa kanyang mga kaibigan ngunit pinigilan ito ni Roy at sinabing kapag nagpakita ito ang kanilang plano ay masisira. At dahil siya ay bata pa hindi maintindihan ni Kunol at sinabing gusto nitong mamuhay ng normal kasama si Kito ngunit hindi rin maintindihan ni Roy ang kanyang nararamdaman at sinabing hindi na darating ang babae na labis na ikinagalit ng bata. At habang nakahiga sa kama naalala ni Kunol ang panahon na nabuhay siya kasama si Kito at nakatulog at hindi alam na ang babae ay nakalaya na at hinahanap siya. At sa nayon ipinakita ni Kito ang larawan ng bata sa isang tindero at tinanong kung nakatira si Kunol sa lugar ngunit nagulat itong malaman na pumanaw na ang bata ilang linggo ang nakalipas. At kahit pa hindi sumuko si Kito at nagtanong sa ibang tao sa nayon ngunit sinasabi nila ang kaparehong bagay at tila nawalan ito ng pag-asa na muling makita ang bata. At habang naglalakad sa kagubatan nakita ni Kito si Roy na mabilis siyang nakilala ngunit sa halip na dalhin ito sa bata nagpa siya itong pumunta kay Kunol at tinawag siya para sa isang pagsasanay malapit kung nasaan ang babae at inutusan si Kito na tumalon sa trampoline at nagpahintulot sa kanya na makita si Kito. At dahil masaya na nagkita muli sinigaw ng bata ang pangalan ni Kito at tumakbo sa kanya at masaya ang babae nang malaman na buhay pa ang bata. At balik sa abandonadong bahay sinabi ni Kunol sa kanya ang lahat ng kanyang naranasan simula nang magkahiwalay sila ngunit sa halip na pasalamatan ang siyentipiko sinabi ni Kito na ginagamit nito ang bata para sa isang personal na paghihiganti at kukunin na niya ito sa mga susunod na umaga at dinala ito sa kanyang silid. Sinubukan ni Kunol na ipaliwanag sa babae na hindi siya pinilit ni Roy sa kahit na ano at nagpa siya ito na maging Zokoman dahil gusto niya sa dahilan na upang mabago ang realidad ng mga bata na nagdurusa sa kamay ng matatanda. Ngunit hindi naiintindihan ni Kito at sinabing nababaliw na ito habang pinatulog ang bata. At dahil dito naghintay si Kunol na makatulog ang lahat at umalis sa bahay para mamasyal sa gabi ngunit nakita ito ng mga empleyado ni Deshraj na dumaan malapit sa kanila. At dahil walang alam sa paparating na panganib pumunta si Kunol sa bahay ng magkapatid at isiniwalat na hindi siya isang multo. At kasama ang kanyang mga kaibigan umalis si Kunol at sinabi sa kanila ang tungkol sa pagtatalo ni Roy at Kito pagkatapos ay sinabi din nito na aalis siya sa susunod na umaga ngunit umaasa siyang hindi sasabihin ng kanyang mga kaibigan ang tungkol kay Zokoman. At pagkatapos magpalipas ng gabi nagpa siya si Kunol na umuwi ngunit sa kalagitnaan nakasalubong nito si Deshraj na sakay ng isang sasakyan upang sagisaan siya. At kahit naglalakad na gawa ng bata na iwasan ito at tumakbo sa kakahuyan hindi sumuko ang matanda at patuloy na hinabol siya hanggang sa paaralan. At nang dumating ito sa lugar si Kunol ay nagtago sa loob at si Deshraj ay dumating upang hanapin siya. At matapos na maghanap ng ilang oras na gawa ng lalaki na mahanap ang bata at nagsimulang pisilin ang kanyang leeg. At kahit pa natatakot ito sinubukan ni Kunol na maging malakas at sinabi na si Zokoman ay hindi kailanman mamamatay at sinipa ang kanyang tiyuhin sa ibabang bahagi. Tumakbo si Kunol sa koridor patungo sa bubong ngunit nadulas ito at sumabit sa mga tiles. At dahil malapit ng mahulog hiniling ng bata ang tulong sa kanyang tiyuhin na nakatingin lamang ng mahulog ito at pagkatapos ng pagkahulog pumunta si Deshraj sa opisina ngunit sa sandaling gaman ang pakiramdam nito. Lumitaw ang espiritu ni Zokoman at nagsimulang habulin siya at lumitaw kahit saan upang pahirapan ang lalaki. Habang napaligiran ng ilang mga Zokoman lumuhad si Deshraj sa kanyang mga paa at humiling ng kapatawaran at ipinagtapat ang lahat ng kanyang ginawa kay Kunol mula sa pag-aabandona sa kanya at makuha ang pera hanggang sa hayaan itong mahulog sa bubong. At pagkatapos na umamin tinanggal ng mga Zokoman ang kanilang maskara at ibinunyag na sila talaga ay mga kaibigan ni Kunol. At doon dumating si Roy at Kito sa paaralan at nakita si Deshraj sa labis na pagkagulat pati na rin si Kunol na nagawang makaligtas sa pagkakahulog. At dahil nasa panganib ang buhay ng bata dinla nila ito sa bahay kung saan sinabi ng doktor na dahil sa pinsala nito hindi nila magagawang ilipat sa ospital.
At dahil nakonsensya si Roy at Kito ay nanatili sa tabi ng kama habang hinihintay nilang gumaling ang bata at magkakasama lahat ng tao sa nayon ay nagtipon sa paligid ng abandonadong bahay at umaasa sa paggaling ni Kunol lalo na ang mga bata na tinatawag siya sa pangalang Zokoman. At habang naririnig ang boses ng kanyang mga kaibigan nagsimulang maalala ni Kunol ang magagandang bagay na naranasan nito at nakakuha ng sapat na lakas upang magising na lubos na nagpasaya sa lahat. At salamat sa lakas ni Zokoman ang nayon ay sa wakas malaya na sa pamahiin at ang lahat ay nagdiwang sa kanyang paggaling at kinilala siya bilang bayani. At dahil dito naramdaman ni Kunol na mayroon na siyang tahanan at dahil sa mga aksyon nito si Deshraj ay inaresto at si Swamidev ay pinatalsik mula sa lungsod. At matapos na maayos ang lahat ang abandonadong bahay ay inayos at nagbukas si Roy ng science school kung saan nakatira ito kasama si Kunol at Kito. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.